Ang tatalakay natin ay pagsagot sa sabihin natin panglalait, panunuligsa ni Mr. Eliseo Soriano sa Iglesia ni Cristo at sa kapatid na Eduardo Manalo na tagapamahalang pangkalahatan po sa buong Iglesia ni Cristo. Kapatid na Bobby, simulan na natin ang pagpapakita ng video at pagpaparinig ng audio ni Mr. Soriano. Paano niya nilait ang kapatid na Eduardo Manalo para pasamain sa madla at para palutangin, para bagang si Mr. Soriano ang nasa tunay na samahang pangrelihiyon. Para wag lang sabihin tayo nagbibintang lang, mabuti panoorin natin at pakinggan siya. Nanay niya, tiniwalag niya. Walang utang na loob sa ina itong tagapamahala ng iglesia ni Manalo. Kung may utang na loob ka, di mo man lang dapat palayasin yun eh. Palagay mo, ayaw sumunod sa aral ni Cristo, pero ina mo pa rin yun. Dapat mo pa rin mahalin yun. Eh nanay ko yun, kahit na mali ang sinasabi, mali ang paniniwala mo, eh dati naman kaanib dyan nun talaga kayo tumanda. Ba't tiniwalag mo? Anong dahilan? Ba't tiniwalag mo? Wala ka bang pagmamahal sa nanay mo at sa mga kapatid mo? Ba't mo tiniwalag? O, yung mga nakikinig na iglesia ni Manalong naniniktik, tanungin niyo puso niyo. Huwag kayo magalit sa akin, nasalita ng Diyos yan eh. Pero sinasabi ko ito sa lahat ng mga Pilipinong nakakarinig sa akin ngayon sa buong mundo, ang iglesia ni Cristo hindi sa Diyos. Sagutin natin, kapatid na Bobby, nang sabihin natin, salubungin natin ng sagot itong akusasyon ni Mr. Soriano. Ang sabi niya, Nanay niya, tiniwalag niya. Walang utang na loob sa ina itong tagapamahala ng iglesia ni Manalo. Kung may utang na loob ka, di mo man lang dapat palayasin yun eh. tanong kapatid na Bobby, pinalayas ba ng kapatid na Eduardo Manalo ang kanilang ina dito sa 36 Tandansora, Quezon City? Hindi totoo yan, kapatid na Michael. Ito talaga si Soriano. Pinaninindiganan na ang walang katapatan sa pagpapahayag. Hindi totoong pinalayas, kundi sila ang kusang umalis. Ang katunayan nga, July 2014 pa lang, ay umalis na silang papuntang Amerika kasama si Marco. At ang kanyang pamilya. At ikalawang dapat natin sagutin pa na sinabi ni Mr. Soriano na Ba't tiniwalag mo? Anong dahilan? Ba't tiniwalag mo? Wala ka bang pagmamahal sa nanay mo at sa mga kapatid mo? Ba't mo tiniwalag? o kapatid na Bobby, eto sagutin natin, anong dahilan at itiniwalag ng kapatid na Eduardo Manalo ang kanilang ina at yung tatlo niyang mga kapatid? Una, kapatid na Michael, hindi ibig sabihin na kaya itiniwalag dahil walang pagmamahal. Kaya itiniwalag, may dahilan. Sabihin natin, isa-isahin natin. Oo. Una, nagkalat sila ng kasinungalingan at pandaraya. Ikalawa, naghasik sila ng pagkakabahabahagi, paglabag ito sa isa sa mga pangunahing doktrina ng Iglesia ni Cristo. Ikatlo, lumaban sila sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo at kinukumbinsi ang mga kapatid na lumaban sa pamamahala sa loob ng Iglesia sa pamamagitan po ng kanilang mga fabricated na mga kasinungalingan. Bakit natin sinabing ito yung malaking kasinungalingan? Ano ba ang kapansin-pansin at dapat nating ipapansin doon sa ating mga sumusubaybay? Ganito yun, kapatid na Mike, kagaya ng nalalaman ninyo. Sige ng Kenny ay humihingi ng tulong. Nanganganib daw ang kanilang buhay maging ng kanyang mga anak. Bagamat naririnig natin ang kanyang tinig, ngunit nakikita lamang natin ang larawan niya. At samantalang si Angel, nakikita natin nagsasalita talaga sa camera. Nakikita natin siya at kung saan siya naroroon. At sa araw ding iyon, mga mahal na taga-subaybay, may ipinapaskil sila sa bintana. Nakasulat, tulong, hostage kami. Hostage ba yun eh? Ang ganda-ganda ng makeup niya, kapatid na Bobby. Ang totoo eh, napatunayan mismo doon sa salita ni Angel na sinagsisinungaling, hindi ba? Oh, napatunayan, panoorin natin sila. Nakatawag atensyon kasi ang isang papel na ipinaskil sa bintana ng kanilang bahay na nagsasabing na hostage sila. Makailang beses din kinatok ang gate para makausap ang dalawa. Mag-aalas 12 ng madaling araw ng bahagyang sumilip si Angel Manalo at nakausap ng pulisya. Dito, nakumpirmang dito to ang hostage taking. Anong bang abduction na nangyayari po? Positive tayo na talagang walang abduction, tahimik at malaya sila dyan sa loob. So, tinanong natin kung ligtas sila dyan. Ligtas naman daw. Kung sinasaktan ba sila dyan, walang nananakit sa loob. Kung malaya sila sa loob, malaya sila. Ano po yun? Umaga ho, nasabi niyo na hostage kayo. Bakit ho? Hindi ko po sinabi yun. Hindi ho, nakasulat, pinaplas niyo doon sa bimbo. Meron pong batang nagbibiro lang po. Ay, magmamang biro yan. Wala pong ganun. Kahit na mali ang sinasabi, mali ang paniniwala mo, eh dati naman kaanib dyan nun talaga kayo tumanda. Ba't tiniwalag mo? Anong dahilan? Ba't tiniwalag mo? Wala ka bang pagmamahal sa nanay mo at sa mga kapatid mo? Ba't mo tiniwalag? Kapatid na Bobby, gaano kasama batay sa Biblia ang paghahasik ng pagkakampi-kampi o pagkakabahabahagi sa loob ng tunay na iglesia? Napakasama, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman ninyo. Yan ay isipan na galing sa dyablo. Pakinggan ninyo ang pahayag. Dito po sa Santiago 3:14 hanggang 15. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi
ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Kaya kapatid na Bobby, yayamang ang paghahasik ng kampi-kampi, bahagi ay hindi ukol sa Diyos, kundi ukol sa dyablo, yan ay gawang masama. Ito tanong, ano ang utos ng Panginoon Diyos sa gumagawa ng masama sa loob ng iglesia? At ito'y utos, atas, sa namamahalang inilagay ng Diyos sa iglesia. Pinatitiwalag, kapatid na Michael. Kagaya ng mababasa natin dito po sa unang Korinto 5:13. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Napakalinaw pong pahayag. Ipinatitiwalag po sa iglesia ang masamang kasamahan o miyembro. Kaya, noong itiwalag po ng kapatid na Eduardo B. Manalo, ang kanyang ina, sinunod lang po nila ang utos ng ating Panginoong Diyos. Ang pagkatiwalag sa kanyang ina ay hindi po paglabag sa utos ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat po sa Mateo 15:4 na ang mga anak ay dapat gumalang sa kanyang ama't ina. Itiniwalag po ng namamahala ang kanyang ina, hindi dahil may ginawa itong mabuti, kundi ito po ay gumawa ng masama. Kung kaya't sinunod ng namamahala ang utos ng Panginoong Diyos na itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. At alang-alang sa mga sumusubaybay sa atin, mga kaibigan, anong aral po ng Panginoong Jesucristo ang isinaalang-alang ng kapatid na Eduardo Manalo bagaman iginagalang nila ang kanilang sariling ina? Ang aral ng ating Panginoong Jesucristo nakasulat dito po sa Mateo 10:37, pakinggan po ninyo. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Walang sino mang maaaring umakusa sa Panginoong Jesucristo ng kawalang galang at pagmamahal sapagkat siya rin ang nag-utos na igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Subalit, dapat nating tandaan, meron pong limitasyon ang pagmamahal sa mga magulang. Pagdating po sa pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo, nais po niya na mas higit ang pag-ibig natin sa Kanya kaysa sa ating mga magulang. Sapagkat pagka pinahigit natin ang pag-ibig natin sa magulang o kanino paman, higit sa ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo karapat-dapat sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid na Bobby, inaakusahan ni Mr. Soriano, ang kapatid na Eduardo raw, hindi marunong magmahal, hindi marunong gumalang sa magulang. Yun ang kanyang akusasyon. Pero, ibalik natin sa kanila. Sa kanya, kay Mr. Soriano. Mga kaibigan, eto po, paano tinatrato ni Mr. Soriano yung mga matatanda? Halimbawa, yun daw magulang. Sabihin natin may bisyo. Ano raw ang dapat gawin ayon kay Soriano? Paluin. Paluin na magulang. Paluin. Panurin natin siya. Tama po bang ginawa ng tatay na Adi? Ang tatay mo Adi? Aluin mo! Eh, Adi eh! At itumbong na pulis! Yung tumino. Alam mo, mahirap magmalaki ng magulang ngayon eh. Oh, hayag na hayag. Mga kaibigan, si Mr. Soriano ba may respeto sa matanda? Kaya nga nang may matandang lalaki na tumawag sa kanilang programa at hindi nagustuhan ni Mr. Soriano yung tanong ng matandang lalaki, anong ginawa ni Mr. Eliseo? Panurin natin ang kanyang kalapastanganan. Yung unang ko rin doon sa ka-restro ba yung sa Extend Commission? Ay, hindi ka ba naman tanga? Oo. Wala ka naman security sa Extend Commission, ang patalong ka rin i-restro yun. Ay, nagtatanong ka lang sa tarahan eh, ho. Matanda ka lang nagtakasapang sa ngayon eh. Matanda ka lang nagtakasapang sa ngayon eh. O kaya kapatid na Bobby, lahat ng akusasyon ni Mr. Soriano na walang galang daw, ang kapatid ni Eduardo Manalo sa magulang at sa mga matatanda, wala raw respeto, walang pagmamahal, bumabalik lahat kay Mr. Soriano. Ayaw naman natin sabihin, sana medyo wag mauupindi ang marami. Ito si Mr. Soriano kasi, ugali nito, dumura, left and right, pagka nagtuturo, nangangaral, yan, napaparinig sa inyong television screen. Kaya nangyari ngayon tuloy, para itong dumura sa itaas, sinalunong kanyang mukha. Sumalpak sa mukha niya. Bumalik sa mukha niya pasensya na po kayo, ganyan ang ginagawa po ni Mr. Soriano, yan ang nangyayari sa kanya ngayon. Kaya, kayo po ang magdesisyon. Ibinubuhay ba ni Mr. Soriano ang aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Sino ngayon ang walang galang sa matatanda? Kayo na po ang magpasya. Sana po ang ganitong palatuntunan ay makatutulong o nakatulong sa inyo para magsuri kayo sa mga aral ng Biblia na amin pong sinasampalatayanan. Ang Iglesia ni Cristo po sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo ay naninindigan sa kung ano po ang aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia.